Kalimutan ang lahat ng itinuro nila sa iyo bilang isang bata tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. Ang buhay ay hindi isang silid, aralan kung saan ang pag-angat ng isang kamay ay nagsisiguro ng pansin, hindi isang engkanto kung saan ang mabuting laging nanalo. Ito ay isang araw na labanan laban sa mas malakas na puwersa, laban sa mga pangyayari at, higit sa lahat, laban sa sarili nitong mga limitasyon. At sa laban na ito, walang darating upang iligtas ka. Ang mga tao ay hindi nagmamalasakit sa kanilang pagkapagod, sakit o insecurities. Ang paggalang ay hindi pupunta sa mga humihingi ng tulong, ngunit para sa mga nagpapanatili kahit na ang lahat ay tila bumagsak. Sa material na ito, makikita mo ang 12 mahahalagang prinsipyo para sa mga hindi na nais na maging biktima ng walang awa at walang mga ilusyon. Ang mga mahirap na katotohanan lamang ang nagpapalakas. Ang mundo ay hindi nagmamalasakit sa iyong mga problema hanggang sa maging resulta ka. Maaari itong lumubog sa utang, kalungkutan o pagdurusa, at gayon pa man ito ay hindi nakikita. Hindi dahil ang mga tao ay malupit, ngunit dahil ang buhay ay gumagana tulad ng isang singsing, na nasa sahig ay bahagi lamang ng tanawin. Lamang kapag bumangon ka ay nakikita ng iba ang iyong lakas. Ang paggalang ay hindi sapat para sa mga nagreklamo, ngunit para sa mga kumikilos, kahit na walang lakas. Naunawaan ng mga sinaunang sages na ang sarili ay nagpapahina habang nagpapatuloy ang patuloy na pagkilos. Sa makatuwid, ang tunay na mandirigma ay kumikilos sa katahimikan, sumusuporta at pagsulong. Hanggang sa halip na magtanong kumusta ka, itanong, paano mo ito nakuha? Ngunit hanggang sa sandaling iyon, lalakad ka ng mag-isa hindi naghahanap ng palakpakan, ngunit dahil may dalawang paraan lamang, ang pagiging isang tao na hindi maaaring baliwalain o mawala sa mga palaging nagreklamo tungkol sa buhay. Hindi na save ng lipunan ang mga humingi. Napansin lamang niya ang mga hindi na nangangailangan ng kaligtasan. Dito hindi sila nakaligtas sa uri, ngunit ang mga nagpapanatili ng kinakailangang lamig. Maaari kang maging taos, puso, matapat at bukas sa mundo, at gayon pa man ito ay maduro. Sapagkat ang mundo ay hindi gantimpalaan ang napakasarap na pagkain, sinusubukan niya ang pagtutol. Kung ikaw ay malible, nagtatapos ka ng pagtunaw. Ang mga tao ay nasisiyahan sa kabaitan kapag walang katatagan sa likod nito. Nirerespeto nila ang mga limitasyon, hindi mga konsesyon. Ang mga nakaligtas ay hindi malupit, ngunit alam kung paano gumawa ng mga pagpapasya ang hindi isinasagawa ng emosyon. Hindi ito kumikilos para sa awa, hindi pinatawad ang pagtataksil sa pangalan ng pagkakaisa. Sa isang mundo kung saan kakaunti ang pag-aalaga, ang mga umunlad ay ang mga nahaharap sa kaguluhan ng walang pag-aalinlangan na maaaring sabihin na hindi kung kinakailangan at kung sino ang lumayo kapag hindi sila pinahahalagahan. Ang creation ay hindi magkasing kahulugan ng kasamaan ngunit ng kalinawan. Ito ay pag-unawa kung saan nagtatapos ang pakikiramay at nagsisimula ang sarili. Kung hindi mo natutong maging matatag, huwag mabuhay at walang igagalang sa iyo. Ang free na kabutihan ay isang kaginhawaan lamang para sa iba. Kung hindi mo natutong magtiis, hindi ka natutong mabuhay. Hindi ito ang mailahat na madaling mabuhay, ngunit ang mga hindi bumagsak kapag ang lahat ay gumuho. Darating ang sakit, pati na rin ang kalungkutan, pagtataksil at gabi ng malinaw. Ang mga ito ay bahagi ng paraan. Kung umatras ka sa bawat kahirapan, hindi ka nalalago. Hindi tinanong ng mundo kung paano ka. Patuloy lang siyang nagpipilit. Alinman ka lumaban o mawala. Ang pasensya ay ang kalasag ng malakas, sapagkat pinapayagan nitong tumawid sa bagyo nang hindi nawawala ang kakanyahan nito. Habang ang iba ay sumisira sa sakit, natututo kang huminga sa loob nito. Habang ang iba ay tumatakbo mula sa presyon, gumawa ka ng isang hakbang pa. Sa isang punto, ang sakit ay hindi na isang kaaway at nagiging isang palatandaan, nasa tamang track ka. Kung madali, ito ay dahil ikaw pa rin. Ang paglago ay palaging nagmumula sa pamamagitan ng paglaban. Ang mga nagpapatuloy lamang ang nakakakuha ng karapatang manirahan sa kanilang sariling mga termino. Kung nais mo ang paggalang, alamin muna na maging isang banta, hindi maging sanhi ng pinsala, ngunit upang ipakita na hindi ito maaaring manipulahin. Hindi naririnig ng mundo kung sino ang hindi nakakapinsala. Nakaramdam siya ng lakas at tumalikod lamang sa harap niya. Maaari kang maging matalino, mapagbigay o kahit isang henyo,
ngunit kung hindi mo alam kung paano magpakita ng katatagan, gagamitin ka. Ang mga namumuno sa prinsipyong ito ay hindi naghahanap ng salungatan, ngunit hindi rin makatakas dito. Alam mo na ang paggalang ay hindi nagmula sa mga salita, ngunit mula sa malinaw na mga limitasyon. At ang mga limitasyon ay isang tahimik ngunit nakikitang banta. Ang pagiging mapanganib ay hindi nangangahulugang pagiging agresibo, ngunit ang pagkakaroon ng kakayahang kumilos ng bahagya kung kinakailangan. Tulad ng isang talim sa kaluban, sapat na para sa kanya na makasama upang malaman ng iba ang kanyang pag-iral. Sinusubukan ng mga tao ang bawat isa sa lahat ng oras, kahit na hindi ito napagtanto. Kung hindi mo sasabihin hindi mo kailanman ipagtanggol ang iyong sarili at hindi mo protektahan ang iyong puwang na wala ka. Nagsisimula ang paggalang kung saan nagtatapos ang kaginhawaan. Kung nais mong seryosohin, itigil ang pagiging mahuhulaan. Sir. At mahina ka sa loob, ang anumang maliit na bagay ay ibababa sa iyo, isang hitsura, isang salita, isang masamang araw. Hindi ito ang mahusay na mga trahedya na sumisira sa mga tao, ngunit ang kakulangan ng isang solidong panloob na base. Sino ang nagpapalakas sa kanilang sarili na nagtatayo ng kanyang sarili ng hakbang, naisip pagkatapos ng pag-iisip, ugali pagkatapos ng ugali? Alam mo na ang mundo ay hindi magiging mabait, kaya ginagawa nito ang kinakailangan, kahit na wala kang pagnanasa. Kung hindi ka tumigas sa pamamagitan ng pagpili, pipilitin ito ng buhay. At kung wala sa loob mo, madurog ito sa bawat natitisod hanggang sa maunawaan mo na ang panlabas na puwersa ay ipinanganak mula sa isang hindi kwalipikadong panloob na nucleus. Walang magbibigay sa iyo ng katatagan. Sa mundong ito, alinman ay tinukoy mo ang mga patakaran o nabubuhay ng mga patakaran ng iba. Maaari itong magalang, maingat at magalang, ngunit kung hindi ito gumuhit ng mga limitasyon nito, mahuhubog ito sa mga layunin ng iba. Ang mga tao, nang walang kasamaan, ay natural na naghahanap ng mga maaaring makontrol. Ito ay hindi isang bagay ng hangarin, ngunit ng likas na hilig. Kung hindi mo malinaw kung ano ang iyong tinanggap at kung ano ang hindi mo tiisin, ang iba ay magpapasya para sa iyo. Ang sinumang talagang nakakaalam ay kilala kung ano ang maaari nilang matiis at kung ano ang hindi papayagan. Maaari mong ikulong, ngunit ang iyong katahimikan ay isang pagpipilian. Maaari itong sumuko, ngunit hindi dahil sa takot, ngunit sa pamamagitan ng diskarte. Higit sa lahat, mayroon itong mga prinsipyo, hindi ang mga mababaw na ibinahagi sa mga network, ngunit mahigpit at malinaw na mga panloob na batas. Hindi ito nabubuhay upang mangyaring, ngunit upang maging sino ito. Kung nag-abala ito sa isang tao, hindi ito yumuko dahil alam mo na sa pamamagitan ng pagsuko sa iyong sarili, nawawala ang lahat. Ang isang tao na walang pagkakakilanlan ay isang pakinabang ngunit hindi magagamit na piraso. Patuloy kang susuriin. Una sa mga kaswal na salita, pagkatapos ay may mga aksyon, hanggang sa mas maaga o huli ang isang tao, o ang kanilang sariling buhay, ay pipilitin ang kanilang mga kahinaan. Hindi sa kasamaan, ngunit dahil ang mundo ay palaging sinusukat kung ano ang iyong nagawa. Araw-araw, may mapapanood kung hanggang saan sila makakasama, kung gaano mo pinahihintulutan, kung magkano ang mahahawakan mo. Kung nilamon mo ang isang pagkakasala, lalamon ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa wala, isang dokumentado, magalang at sirang anino. Sa makatuwid, ang mga nakakaintindi sa larong ito ay hindi nakakulong kapag nilabag ang kanilang mga hangganan. Hindi ito tiisin na mawala ang iyong sarili, sapagkat alam mo na hindi sumusubok ay hindi iginagalang, at kung sino ang gumagalang ay hindi sumubok ng walang dahilan. Kung hindi mo ipakita na maaari kang bumangon, ipapasa mo ang iyong buhay na kumatok sa iyo, palaging may ngiti, ngunit kumatok. Ang iyong kaligtasan ay kumikilos lamang. Maaari mong pag-aralan, magreklamo, maghintay o mangarap, ngunit hanggang sa gumagalaw ito, lumubog. Ang mundo ay hindi nagbabago sa mga saloobin. Ang mundo ay hindi nagiging mga pagmumuni, nagbabago ito sa pamamagitan ng mga pagpapasya. Ang mga Stoics ay hindi napigilan, bumagsak sa walang hanggan na pag-aalinlangan tungkol sa kung ano ang magiging pinakamahusay na paraan. Tiningnan nila kung ano ang nasa loob ng kanilang pag-abot at kumilos, sapagkat alam nila, ang pagkilos ay ang tanging antidote laban sa takot, laban sa sakit, laban sa kahinaan. Kahit na ang pinakamaliit na kilos, isang hakbang, isang pagtanggi, isang mahirap na pag-usap, ay sapat na upang masira ang pagkawalang galaw.
Ang mga tao ay nawala sa loob ng kanilang sariling mga ulo, nagtatayo sila ng mga plano, naghihintay para sa perpektong sandali, isipin ang mga perpektong sitwasyon. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman naghahatid ng perpektong sandali. Naghahatid ito ng katotohanan. At kung nais mong mabuhay sa isang mundo kung saan walang nagmamalasakit, kailangan itong maging isa na sumulong kapag nag-aalangan ang iba, na magpapasya kung ang iba ay nag-iisip lamang, kumikilos kahit na ang lahat sa loob mo ay nanginginig. Dahil ang kilusan lamang ang nagbibigay ng suporta. Hindi ito ang mga pagmumuni-muni, hindi ang emosyon, ngunit ang mga kilos, malinaw, simple, sistematiko. Kung wala sila, ikaw ay isang ideya lamang. At ang isang ideya na walang pagpapatupad ay alikabok. Panuntunan siyam, ang katahimikan ay isang sandata. Gamitin ito ng matalino. Ang mga salitang nawawalan ng halaga kapag marami sila. Mga paliwanag, pagbibigay, katwiran, pagdadalamhati, ang lahat ng ito ay mahuhulaan, at ang mahuhulaan ay mahina. Hindi sinasabi ng lakas ang lahat, ngunit sa pagpapanatili ng dapat itago. Sa isang mundo kung saan sumisigaw ang lahat, ang katahimikan ay nagiging isang tanda ng lalim. Ito ay isang pagpipilian, hindi tumutugon sa paghihimok, hindi paglalantad ng mga kahinaan, hindi pamamahagi ng iyong mga plano sa mga hindi karapat-dapat, dahil alam mo na ang mga mahahalagang dapat protektado. At pinoprotektahan ang sarili hindi sa mga salita, ngunit may mga limitasyon. Nararamdaman ng mga tao kapag nahaharap sila sa isang tao na hindi kailangang patunayan ang anuman. Ang isang ito ay hindi pumapasok sa mga talakayan. Gawin ito, hindi ito nangangako. Hindi ito gumugol ng enerhiya sa mga hindi katumbas ng halaga. At na nagpapatunay. Sapagkat sa isang mundo ng dula, ikaw ay naging isang palaisipan at ang paggalang ng bugtong. Ang katahimikan ay isang sandata. Kung natututo kang mag-shut up sa tamang oras, imposibleng masira ito. Rule 1-0, kung hindi mo makontrol ang iyong sarili, makokontrol ka. Sa bawat oras na nawawala ng pasensya, nasaktan ito, nagbibigay sa katamaran o. Ang takot ay nagiging isang papet. Pinindot ng mga tao ang kanilang mga pindutan at gumanti ka. Nagbabago ang mga pangyayari at ikaw ay kinaladkad ng kasalukuyang. Naiintindihan ni Stoic, ang self-control ay hindi isang luho, ito ay isang pangangailangan. Kung wala ito, talo ka pa bago makipag-away. Ang mundo ay pindutin, pagsubok, pukawin. Naririnig mo ang pagpuna, pagtanggi sa mukha, mawalan ng mga laban. At kung hindi mo alam kung paano maglaman ng iyong sarili, sisirain ito ang lahat sa paligid. Ang isa na nagbabawas ng mga relasyon ay magbibigay ng mga proyekto, sumuko sa unang balakid. Ngunit kung natututo kang makabisado, mapanganib ito, sapagkat hindi na ito magiging reaksyon sa pagiging isang puwersa. Malamig, matahimik, sinasadya. Susubukan nilang patumbahin ito, ngunit hindi, dahil hindi ka na magiging kalagayan, ngunit isang desisyon. At sa mundong ito, ang mga desisyon lamang ang humuhubog sa katotohanan. Rule 11, walang sinumang obligadong maniwala, tulungan o suportahan ka. Maaari itong maging taos, puso, maaaring magsikap sa buong, at gayon paman makakahanap ka ng kawalang interes. Sapagkat ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling mga pananakit, ang kanilang mga prioridad, kanilang mga limitasyon, at walang dapat mamuhunan sa kanilang paraan. Ang Stoic ay hindi kailanman nakasalalay sa panlabas na tulong. Salamat kung siya ay darating, ngunit hindi siya humawak sa kanya, sapagkat ang pag-asa ay nagpapahina sa kanya. Ikaw ay naging isa na inaasahan ang pag-apruba, isang berdeng ilaw, inspirasyon, pananampalataya ng iba. At habang naghihintay, nakatayo ito at nag-aaksaya ng oras. Ang mundo ay puno ng mga tao na halos nagsimula, na halos nakamit, ngunit nawawalang suporta. Hindi inaasahan ni Stoic. Nagsisimula ito ng nag-iisa, nang walang garantiya, nang walang palakpakan. Kung may sumali sa daan, mahusay. Kung hindi, walang problema, dahil ang mga tunay na handa ay hindi naghahanap ng mga nagdadala nito. Simpleng pagsulong. At iyon ang naghihiwalay sa mga nangangarap sa mga nakaligtas. Rule 12, ang buhay ay isang labanan. At hindi ka manonood. Maaari mong magpanggap na ang lahat ay maayos, na nais mo lamang ang kapayapaan, kabaitan, katatagan. Ngunit ang mundo ay hindi gumagana ng ganyan. Hindi niya inaasahan, hindi ekstra.
Pagsulong tungkol sa kung sino ang nakatayo. Kung hindi mo ito naiintindihan, palagi kang magiging biktima. Alam ni Stoic, ang pakikibaka ay walang pagbubukod, ito ang batayan. Makipaglaban sa sarili sa mga pangyayari na may panloob na kaguluhan. Tinatanggap ito bilang isang pamantayan at hindi nagreklamo, hindi humihingi ng mga pabor, dahil naiintindihan mo na ang buhay ay hindi mas madali kung ikaw ay marupok, mas mahirap ito. Hindi mo natatanggap ang gusto mo. Tumatanggap para sa kung ano ang nais mong labanan araw-araw. Walang madla, walang gantimpala. Dahil lang sa isang bagay sa loob mo ang nagsasabi, hindi ako sumuko. At kapag ang boses na ito ay nagiging mas mataas kaysa sa takot, nagsisimula kang manalo. Hindi ka agad, ngunit palagi, dahil tumayo siya, dahil tinanggap niya ang labanan, at nangangahulugan ito na nakaligtas siya. Ang buhay ay isang labanan. At sa labanan na ito ay walang clearance, walang garantiya, walang mga hukom. Alinman ka lumaban o mawala sa katahimikan. Ang mga 12 patakaran na ito ay hindi gawing mas madali ang iyong buhay, ngunit gagawing mas mapanganib ka. At kapag naging mapanganib ka, wala nang ibang makakapigil.